Sabi mo sa katabi mo, nagniningning ka talaga. Amen? Okay, yung pong Matthew 5 na pinag-uusapan natin sa loob ng buwan ng, anong buwan na ba ngayon? Ng July. Anong buwan next month? Okay, yung pinag-uusapan po natin, kung babasahin natin mula sa simula, it's about the great sermon at the mount. Ano ibig sabihin nun? Puro sermon. Sabi mo sa katabi ko, puro sermon. It is the great sermon at the mount ng teaching ng Beatitudes. Okay? Ano yung Beatitudes? Yung blessed is, yan. Basahin niyo po from Matthew 5, 1 to 12. Nandiyan yung listahan ng mga pagpapala na dinefine ng inner character ng isang genuine servant of the Lord. Amen. Amen. So, ang kausap po ng Panginoong Hesus dito, halo-halo. Merong disciple, merong crowd. At kung tayo po ay mga, yung mga new believer or bago pa lang or hindi ka pa ganon kalalim sa pag-aaral ng salita ng Diyos, maaaring sasabihin mo, bakit ganon yung tinatawag na bless? Kasi sabi doon, ano yun, Sister Ruby? Blessed is the peace maker. For? Okay. Ano pa? Blessed is the poor. Amen. Poor in the spirit. Bakit parang baliktad ang sinasabi ng pagkakaunawa nila kapag sinabing about bless? Amen. Pero kung tutuusin po, that's God's kingdom principle. Amen. Sabi mo sa katabi mo, maganda ang buhay mo sa Panginoong Hesus. Hallelujah. Yan po ay ang daming itinuro ng Panginoon doon. At siguro kung mga normal tayo o bago pa lang tayo mga listeners, siguro sabi mo parang ayoko na dito. But praise God, sabihin mo sa katabi mo, buti nagstay ka. Amen. Tama ba? Sabihin mo sa kabila, buti bumalik ka. Kasi may magandang plano ang Diyos sa iyo. Dahil immediately, right after i-mention ng Panginoong Jesus, what is the kingdom of God be like, ay kinonfirm naman niya kung ano ka. Amen. Sabi mo sa tabi mo, alam mo ba kung ano ka? At dyan po umikot ang tema natin sa loob ng buwan ng July. Amen? You are the salt and light of the world. Ang sabi ng verse 13. At pagdating sa verse 14, it was such an illuminating segment. At iniwan ng Panginoong Jesus sa kanyang mga mananampalataya. Tingnan nga po natin ang Matthew 5 verse 14. 1, 2, 3. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Papalitan natin ng you ng I. Okay, 1, 2, 3. I am the light of the world. A city on a hill that cannot be hidden. Sabi mo sa katabi mo, I am a light of the world. Amen. What kind of light? Verse 15, what kind of light? Okay, neither, 1, 2, 3. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. Kung aaralin po natin yung kanilang, bakit nila nabanggit ito sa mga tahanan noon, ay hindi pa uso yung ngayon voice command na lang eh. Alexa, turn on the lights. Nasa si Cyril. Parang si Cyril yung si Zion. Noon po, ang dala-dala, alam niyo yung lampara? Di ba may ganyan tayo? Alam niyo ba yung gasera? Yung pag umaga, parang may inipon ka eh. Ang agaw ng ilong mo. Parang ulingan, inuling yung mga ilong natin. Tapos, na upgrade.
Alam niyo na yung babasagin na may shape na ganon. Yung itinutusok na tapos binobombahan. Ayan, tapos sumasabog din. Ha? Ano pa tawag? Petromax sa panahon nila. Palakpakan natin ating mga golden mother. Ayan. Thank you po mga mami. Asa si mami? Ayan, doon. So yan po yung yun yung dala-dala nila. And it gives light. Instead, di ba may lagayan po yung mga gasera? Mostly, yun is sinasabit sa sa sabitan. Tama po ba? Mapera na lang sa panahon natin ngayon, wala nang ganon. Sabi mo sa katabi mo, blessed generation ka kasi. Okay. And next verse. In the same way, 1, 2, 3. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Ang ibig ba sabihin dito ng author is katulad ng isang lampara na kapag inilagay doon sa kanyang sabitan ay nagbibigay liwanag sa buong bahay, ay sabi niya, ikaw din daw. Sabi mo sa katabi mo, ikaw rin ay magniningning upang makita yung good deeds and purihin ang Diyos natin sa langit. Kaya po ngayon, ang pag-uusapan natin are the significance of light. O tinatawag na the eyes. Ayan. Sino dito yung kahit nakapikit may nakikita? So, di ba pag po tayo kaya napakahalaga, parang mali yung aking apelyedo. Hindi na kami magkapatid ni Dan. Hindi, okay lang yan, anak. Okay. Di ba po kapag, nakapikit tayo, wala tayong nakikita. Kaya napakahalaga ng eyes para makakita. Sabi mo sa katabi mo, tingnan mo ko. Ayan. Nakita ka ba? Muntik nang hindi. Praise God. So, ano po ba yung significant ng light? Tingnan muna natin ang John 9, verse 5. So, si Jesus, kinumpare niya po tayong mga Christian to a city on a hill that cannot be hidden. Because yung kingdom tayo pong mga Kristiyano, ay alam nyo ba na magniningning ka dito sa mundo? Hindi lamang para sa sarili nating buhay, kundi para magbigay ding liwanag doon sa nadidiliman. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapag kausap mo ko, di ba naliliwanagan ka? Ha? Totoo ba? Hindi ka ba panggulo? Hindi ka pa lalo ako nagugulo pag kausap ka. Iwan na kita. Amen. Hallelujah. Dapat, pag may kausap tayo, nagbibigay tayo ng kaliwanagan. Amen. Sabihin mo ako yon. Ang sabi po ni Jesus in John 9 verse 5, while I am in the world, I am the light of the world. So habang siya daw ay nandito sa mundo, siya yung liwanag. Paano kung wala na siya? Sino na ang liwanag? Nasaan na po ba si Jesus? Sino nakakaalam? Hala, nasan nga ba si Jesus? Nasa bulsa? Nasa bag? Okay. Pero sa totoo po si Jesus nasa langit ngayon. Ha? Di ba umakyat siya? O hindi pa tayo nung pinapanganak. Pero nasulat po sa salita. Kaya nasulat ang salita ng Diyos. Para doon natin pagbasehan ang lahat ng mga bagay na patungkol sa Panginoong Hesukristo. Hindi ho siya katulad ng isang alamat. Sino dito nakakaalam ng mga alamat? Ang alamat ng bigas. Oh, alam niyo ba yon?
Hindi nyo alam kasi wala, no? Meron ba yun? Alamat ng bigas? Ang alamat ng pinya. O, sige na, kayo na. Ano pa? Alamat ng unggoy. Pero si Jesus po, hindi po siya isang alamat. Isa siyang katotohanan. I want you to impart it in your heart that Jesus Christ is not just a hearsay. It is truth. Siya po ay katotohanan. At ang katotohanan na sinasabi niya, habang siya yung nandito sa mundo, siya'y dumating dito sa mundo upang maging liwanag. At pag-alis niya, ay iiwan niya yung kanyang liwanag sa mga mananampalataya sa kanya upang magsilbing liwanag. Amen? Sabi mo sa katabi mo, at ikaw yun. Amen? Tama po ba? Okay, tingnan pa natin ang verse ng John 8, verse 12. Ngayon, kinausap niya yung kanyang mga disciple. At sinabi niya, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. John 12, verse 46. Ano ang sabi? Everyone, I have come into the world as a light, so that no one who believes in me should stay in darkness. Kaya sabihin mo, kung nananampalataya ka kay Jesus, sabi mo sa katabi mo, kung nananampalataya ka kay Jesus, you are in the light. Amen. Amen. At number 1 na significant ng ilaw is the light illuminates. Ayan, narinig na natin to sa napakahabang panahon ng July. 5 po kasi yung linggo ng July. Haba. Yung August, mahaba din. Okay? Number 1, light illuminates. Ano po ba ang ibig sabihin ng illuminates? Sa mas mababaw na paliwanag. Okay, tingnan muna natin yung, makikita po yan sa Mark 5:14. Ano po ang sabi? You are the light of the world, a town built on a hill that cannot be hidden. Sino dito may mga highlighter sa office? Inuuwi mo rin minsan. Minsan lang. Kasi o kaya minsan 'di ba yung buhok mo may pa-highlights ka. Ayan. 'Di ba pag may gusto kang bigyan ng emphasis or meron kang gustong diinan or bigyang diin sa buhay mo, hina-highlight mo. Amen. At ito po ang kayang gawin ng liwanag ng Panginoong Hesukristo. Hina-highlight ng kanyang salita ang katotohanan na dala-dala ng Panginoong Jesus. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, kay Jesus, malalaman mo ang katotohanan. At yung pong light, ang ini-illuminates nito ay yung katotohanan sa ating puso. Ano pang nagagawa? How it illuminates? Yung sino dito yung nauso yung anong tawag sa ganun, yung glow in the dark. Yan. Meron kang mga pastars sa kisame. Tapos yung mga tinatawag na mga luminous, yung mga neon colors, nag-glow in the dark, na-highlight po siya. At ang salita ng Diyos, ang gusto ng Panginoon ay ma-illuminate sa ating puso. Alam niyo kung bakit? Kasi we are so much of the word of this world. Tama po ba? Yung mga magulang natin, sino dito yung magulang? Napakaraming salita nating tinanggap sa kanila. Tama. At yung mga magulang ngayon, dire-diretso pa rin ang sermon sa kanilang mga anak. Hindi naman natin binabawal yun. Pero diba, nagkataon nung wala pa tayo sa Panginoong Jesus, naha-highlight yung masasakit na salita. Ano yung may katabi mo? May na-highlight na ba? Na masasakit na word sa puso natin.
Tama po ba? Na kaya nga sa loob ng kung ilang taon ka na hanggang ngayong bit-bit mo pa rin. But praise God, nag-Holy Spirit encounter ka. Amen! Yung mga hindi pa, kasunod ka na. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kung hindi ka pa nag-encounter, kasunod ka na. At palagi, ang matatandaan po natin noon nung wala pa tayo sa Panginoon ay yung mga bagay na makakaapekto talaga sa buhay natin. Kaya nga yung isa, sabi nung kwento ni Bishop, ano yun, puro kamote ang grades. Diba? Alam niyo ba yon? Sabi nung nanay niya, puro kakamote, magtanim ka na lang ng kamote. Nagtanim, sumunod. Yan ang na-highlight sa puso niya eh. Nagtanim po siya ng kamote. Ngayon, siya na ay may-ari ng isang planta na. Ano yung PNB daw? Ano yun? Factory ng, hindi kamote, ng bukay. Na-highlight. Nakakala natin, minsan nakakatulong, pero yun pala ay lalong nakakapagpabagsak ng buhay natin. Tingnan nga natin ang Word of God in John 14:6. Ano po ang sabi ng Panginoong Jesus? Ang sinabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Ang gusto ng Panginoong Jesus ay ma-highlight sa buhay mo yung katotohanan, yung buhay at yung daan. Yung tama, yung tunay na daan. At alam niyo po, ang liwanag, like a city on a hill, noong unang panahon, ang city, hindi pa katulad ng Dubai. Tama po ba? Wala pa noong mga LED or street lights na katulad ng meron dito. Ang city noon, hindi ganito kagaganda na punong-puno ng iba't ibang kulay na liwanag. Pero makikita mo, alam niyo po ba na kapag may liwanag, alam mong may tao doon? Alam mong may nakatira doon. Tama po ba? Kaya nga pag naliligaw ka, anong hinahanap mo? Tapos gabi na, naligaw ka. Hahanapin mo lang, saan ba merong may liwanag? At malalaman mong may kapitbahay kapag lumabas ka, ay may ilaw sa kabilang bahay. May kapitbahay, may tao. So it illuminates and gives direction. At kung ito ay isang city, hindi lang isa ang liwanag nito. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Tayo ay nihalin tulad ng Panginoong Jesus that we are like a city on a hill na hindi ka maitago. Noon, nung wala pa ang Panginoong Jesus sa buhay natin, tago tayo ng tago. Tama po pa, kaya nga ang hirap mong mahanap noon. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang nahuli ka na ngayon. Minsan ka na lang magtago. Noon yun, hindi na tayo nagtatago. So, gustong ipaliwanag sa atin ng Panginoon na ang kanyang salita na nagniningning cannot be hidden. At yun ay dala-dala ng taong nananampalataya sa Panginoong Jesus. At yun ay ang katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yon. Yung believer of Jesus Christ, they carry the Word of God. And the Word of God na nasa sa puso natin ay liwanag na hindi maitatago. Amen. Kaya nga gumaganda yung buhay natin. Sino dito nakita na niya ang ganda ng buhay niya ngayon? Hindi mo maikaila. Amen. Hindi mo maitanggi. Bakit naaayos ang aking problema? May nagpa-pray, Pastora, bakit nung parang lumalapit ako sa Lord, dumadami yung aking problema? Pero alam niyo, may kasunod siya. Sabi niya maya-maya, pero alam niyo po, nakita ko rin, napagtatagumpayan ko pala. Sabi ko, praise God, wala na akong kailangang ipag-praise sa'yo. Nakita niya eh. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kailangan makita mo. Minsan ang nakikita
nakikita lang lagi natin yung negatibo o yung mga challenges. Isang araw, nagpe-pray ako sa Lord. Sabi ko, Panginoon, parang ang dami ko ngayong challenges. Bumulong ang Lord, sabi niya, bakit challenges lang? Hindi mo ba nakita yung victory? Ay, oo nga pala, Lord. Nag-stop na po ako mag-question. I always praise God. At sabi niya, anak, make sure na ito, meron ka mga challenges, but you make sure that you shout it louder, the greater victory that the Lord is doing into your life. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, shout it aloud. Minsan kaya hindi natin makita, hindi natin sinishare. Parang lagi tayong excited i-share. Alam mo ba, yung hirap na hirap ka. Parang yun lagi yung excitement natin. Pero hindi na ho kasi yun ang buhay natin. Hindi na yun. Sabi mo sa katabi mo, alam mo ba? Maganda na yung buhay natin. Kaya ang dapat na makita talaga, ma-share yung victory na ginagawa ng Diyos sa atin. Hindi ko po inaalis sa inyong buhay yung mga challenges nyo. Dahil meron naman talaga. Pero dugsungan natin. Amen. Amen. Ano ang kasunod? Oo sis, may challenges ako. Pero saglit, hindi natapos hanggang challenges. Hallelujah! Alam mo ba, ang daming ginawang victorious ng Diyos sa buhay ko. Yung kanyang salita, nagdulot ng liwanag. At hindi ko maikaila, hindi ko maitanggi, hindi ko maitago yung kaningningan ng salita ng Diyos na bit-bit ko sa puso ko. Amen. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, nagniningning ang salita ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Hindi ba napakasarap pag-usapan ng mga ganon? Amen. Kaya excited yung katabi mo lagi sa'yo eh. Hari nawa. Siyempre naman. Napakasarap pong kausap. Ay, paano po yung mga may challenges? Hindi na po namin kakausapin. Hindi. Kausapin mo. Hintayin mo siyang matapos. Tapos tanungin mo, ano pang nakikita mo? Alam nyo, ma-amaze kayo kasi sasabihin niya, pero alam ko po, mamaya may kasunod na yon. Nakikita ko po, hindi naman ako pinababayaan ni Lord. Eh, alam mo pala eh. Amen. Amen. Sa katabi mo, alam mo pala. Minsan, ang kailangan lang niya talaga kausap. Pero alam niyo ba, may the best ka rin kausap araw-araw? Yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit, palaging naghihintay lamang sa atin na kausapin siya. Pwede po ba yun? Hindi ko siya nakikita. Tapos magsasalita ako sa kanya. Pwede. Parinig mo pa sa kapitbahay mo. baka ano isipin ng kapitbahay mo. Hindi, iha mo lang. Holy Spirit yung kausap natin. The Holy Spirit, siya po yung pinaka-genuine na tao. Siya yung pinaka-genuine na kausap natin. Amen. Hanap ka rin lang ng kausap. You talk to the Holy Spirit. Napaka-genuine po ng Holy Spirit sa buhay natin. At hindi maikakaila yung ganda at beauty ng Word of God na biyaya ng Diyos sa atin. Tingnan po natin ang kanyang salita. Ang sabi ng Psalm 43, verse 3. Send me your light and your faithful care. Let them lead me. Let them bring me to your holy mountain, to the place where you dwell. Amen. Anak, may ESV ka ba? Patingin nga po ng ESV. Ano ang sabi ng ESV version? Okay, 1, 2, 3. Send out your light and your truth. Nakarating sa'yo? Nakarating ba sa'yo? Nakarating sa'yo yung light at yung katotohanan ng Diyos? Hallelujah! And then ano kasunod? Let them lead me. Let them bring me to your holy hill and to your dwelling. Sinong magdadala? Yung liwanag at katotohanan ng salita ng Diyos. Ganyan po mag-illuminate ang Word of God sa buhay natin. The more challenges we receive, the more praises we give to God. Amen. The more blessing, hindi lang naman challenge eh. Minsan ang dami mo rin blessing.
Hindi nga minsan, araw-araw aminin mo. Ay, wala, parang wala kahapon. Imposible. Sabi mo sa katabi mo, araw-araw may blessing. And the more blessing we receive, the more glory we give to God. So let His light, let His words, let His works be illuminated in our life. Hayaan mo naman na yung kanyang goodness ay marinig ng marami. Alam niyo po, hindi lamang tayo recipient. Hindi ka lang taga-tanggap. Taga-illuminate ka rin. Sabi mo sa katabi mo, highlighter ka. You highlight din yung kabutihan ng Diyos. Amen. Amen. Hindi lamang po mga preacher, hindi lamang mga teacher, mga leaders ang nag-highlight ng kabutihan ng Diyos. Ikaw din. Sabi mo sa katabi mo, ikaw rin. Highlighter ka ng kabutihan ng Panginoon. Amen. Let His goodness be heard and let His name be made known among the nations. That's how the light illuminates. Number 2, the light impacts. Ayan na tayo, impacts. Nag-aaral kami kagabi. Sabi yung mga buhay nyo, may impact to. Ayaw nilang tanggapin. Kausap ko po yung ating mga soon to be. Nagma PD4. Sabi ko, yung buhay nyo, may impacto. Ayaw po naming tanggapin yan. Sabi mo sa katabi mo, may impact ka. Yung buhay mo, may impact. Impact. Ayan. Light impacts. Ano po ang sabi ng Mark 5, verse 15? Basahin nga natin. Matthew. Okay, 1, 2, 3. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and gives light to everyone in the house. Ayan. Okay, dapat yung salita ng Diyos may ano ba yung tawag sa impact? It affects you. Amen? Naapektuhan ka. Minsan, ang salita ng Diyos masakit, pero alam mo ba na kapag nasasaktan ka, ibig sabihin, gumagana ang salita ng Diyos sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, kung nasasaktan ka, ibig sabihin may impact yung word of God sa'yo. Kasi kung hindi ka na nasasaktan, wala lang. Parang yung nanay mo noon na paulit-ulit. Nay, saglit. Record na lang natin yung sinasabi mo. Ganyan pa tayo nun eh. Tape nyo na lang po yung araw-araw na sermon. But praise God, pagka maapekto pa sa puso natin yung Word of God, meaning, it still works at mayroong impact sa buhay natin. Amen? At yan po ay kailangang na nakikita natin. It gives light to everyone in the house. Hindi pwedeng yung salita na tinanggap natin ay hanggang sa'yo lang. Kasi nga ang liwanag, hindi maitago. Kaya yung ganda ng buhay mo, hindi maitago. Amen? Yung liwanag ng buhay mo, hindi maitago. Yung kaningningan ng gloria ng Diyos sa'yo, hindi maitago. Sabi mo sa katabi mo, na-expose lahat. At dito maraming natatakot. Alam niyo po, tingnan natin ang when the light shines in the heart of man, everything are being exposed. Sino dito may kwarto? Mga bed space. Sige. Wala pong kwarto, bed lang. Pero sa bed mo, may ilaw ka. Tama. Minsan nga, may electric fan ka pa dun eh. Sa ilalim. But what I wanted to say, kapag binuhay po natin ang ilaw, nakikita ba lahat? Sa kwarto? Pati kalat? Mukhang kwarto ko lang yun ha. Kaya nga di ko na binubuhay yun. Pinatay na nila ako ng ilaw doon. Hindi raw ako nababayad ng kuryente.
Di ba pag po binuhay ang ilaw, kita lahat. Nakikita mo kung may kalat o wala yung kwarto mo. Sino dito excited umuwi sa kwarto niya? Kasi ang gandang uwian ng kanyang bahay. O ayaw mo na umuwi? Alam niyo po, ganyan din ang Word of God. Pag lumiwanag sa buhay mo, makikita mo lahat kasama mga kasalanan na hindi na natin dapat ginagawa. Kaya nga minsan nasasaktan ka eh. Kasi pag nagliwanag, sabi mo, ay, hindi na pala pwede ito. Hindi na pala kasama ito. Kaya anong gagawin? Kailangang ligpitin. Sabi sa katabi mo, magligpit ka. Ako lang yata yung pagkakatabi ko yung sinampay ko nung isang linggo. Hindi, maubos na yun hanggang... Majal, wag kang tumawa. Dalawa ba tayo? Sabihin natin, light impacts. Ephesians 5:8-14. Ano po ang sabi doon? Okay, basahin natin. 1, 2, 3. For you were once darkness, but now you are light in the world. Live as children of light. For the fruit of the light consists in all goodness, Ayan. righteousness, and truth. And find out what pleases the Lord. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, But rather expose them. Okay? It is shameful even to mention what the disobedient do in secret. Ayan. But everything exposed by the light becomes visible, and everything that is illuminated becomes a light. This is why it is said. Pakisunod nung kasunod niya. Ito yung kinanta natin kanina. Sa 15. Ay, hindi pa pala yan. Okay, sige. Go ahead. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. Ano pong ibig sabihin nito? Yung Word of God, na e-expose niya po lahat. Amen. Kaya nga yung iba, kaya sabihin sa katabi mo, hindi tayo pwedeng selective. Ulit, sabihin sa katabi mo, hindi pwede selective. Kung ano lang yung gusto mo, yun lang. Pero yung ayaw mo, wag muna, Lord. Hindi yung pwede. Kasi alam nyo ba, the more na nasasaktan ka, the more na may ia-act ang Diyos dun sa buhay mo. Sa una, medyo mahirap, medyo masakit, Kuya Eddie. Pero, pag pinagkatiwala mo sa Diyos yan, wala ka pong pagsisisihan. May nagsisi na ba dito ngayon bakit nag-Kristiyano pa siya? Tanay mo yung katabi mo, nagsisisi ka ba? Anong sagot? Ng iyong mga kasalanan. Lahat naman po tayo, dumaan tayo dito. Amen. Tama po ba? Lahat tayo nagkasala, lahat tayo nagkamali. Pero lahat din tayo pinatawad ng Diyos. At hanggang ngayon patuloy kang pinatatawad ng Panginoong Jesucristo. Hanggang ngayon patuloy niya, sabi niya, hanggat hindi niya nakikita yung reflection ng Panginoong Jesus sa buhay mo, ready siyang ayusin ito araw-araw. Hanggat hindi niya nakikita yung glory ng Panginoon sa buhay natin, nakahanda ang salita ng Diyos para ituwid tayo araw-araw. Amen. Kaya po yung light, it impacts our life. Kaya yung buhay mo ngayon, nagkakaroon din ng impact sa iba. Pero anong impact ang naibibigay ng buhay natin? Minsan na nakikita lang lagi kasi natin yung buhay ng iba. But this time, look at our lives. Amen? Tingnan natin ano na ba yung magiging impact ng salita ng Diyos. Paano na ito, how it affects our lives and how it will affect others. Diba sino dito yung nanganak na?
Yung baby, paglabas, na-enjoy niya ba agad yung liwanag? Sa loob ng tiyan, wala pong flashlight or walang ilaw dyan. Meron lang dyang may tubig. Tama ba? Hindi pa kasi ako, hindi pa ako nakakita ng loob ng tiyan eh. Kahit po nung nag-aaral, ayoko nung mga ganong yung mga binibiyak-biyak. Ito si Danessa, nanonood siya nung ganon. Sino pa nanonood dito? Yung mga binibiyak-biyak, yung mga tiyan, mga tinatahi, yung mga, parang nakakatakot. Pero sa loob po ng tiyan, wala liwanag. Kaya yung baby paglabas, hindi naman agad dilat yun eh. Tama ba? Tama. Pipikit-pikit pa yon. Siguro mga 2 hanggang 2 araw, nakapikit pa yon, then tinatry pa niyang i-open yung eyes niya. So sometimes, the Word of God, pag natanggap natin, hindi naman agad madaling i-absorb eh. Minsan pipikit-pikit ka pa eh. Pero kapag na-adapt mo na yung light na yon at naka-apekto na sa buhay mo, ma-e-enjoy mo rin. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, ma-enjoy mo yung salita ng Diyos. The more na nagkaka-impact yung Word of God sa atin, the more nating nare-realize na hindi pala tayo yun. At alam nyo ba na ang liwanag, the more na itinataas, the more na lumalawak ang sakop? Tama po ba? Sino dito naglalakad may dalang flashlight? Tapos may kasama ka. Sabi mo, hindi ito lang iilawan ko. Paala ka dyan. Gano'n ka ba mag-flashlight? Ha? Natawid pa kayo sa pilapil. Rose? Saan ang flashlight? Sa likod ba? Ay, yung dito ang daan dito. Hindi. Ang flashlight saan nilalagay? Pag gusto mo marami makakita, sa taas may, kaya nga may, yung mga tamad dito. Hindi, joke lang. Hindi tamad yun. Maparaan lang. Yung mga nagka-crabbings yun. Pag gusto mong maraming mag-benefit ng light, parang payong lang yan eh. Pag ikaw lang gusto mo, di ganyan ka lang. Pag gusto mo marami, sige ganyan. Ganyan ka magpayong. Yung ilaw, ganun din. The more na itinataas mo yung ilaw, the more na maraming naliliwanagan. At yan ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Remember this, the more na itinataas ka ng Diyos, ibig sabihin, the more na maraming maliliwanagan sa pamamagitan ng buhay mo. Amen! Amen! Kaya nga ngayon, nakakaranas ka na paganda ng paganda yung buhay mo eh. Kasi gusto ng Diyos magamit ka para mas marami ang maliwanagan. Ang problema, minsan pinaganda ng Diyos yung buhay mo, nawala na yung flashlight mo. Sabi sa katabi mo, magliwanag ka lalo. Paano ka lalo magliliwanag? Kung itinataas ka ng Diyos, alam mo kung kailan ka lang itataas ng Diyos, the more na nagpapakumbaba ka sa Kanya. Amen. The more na pinagaganda ng Diyos sa buhay mo, the more kang magpakumbaba sa Panginoon. The more na kinokorek tayo ng Word of God, the more mong tanggapin at the more kang magpakumbaba sa Diyos. Yes, Lord. Yes, Lord. The more na sinasabi niya kung ano ikabubuti mo. Sabi mo sa katabi mo, yung buhay mo may impact. May liwanag. Hindi nyo po yun maikakaila. Hindi nyo na yan maitatago. Amen? Tingnan natin ang Word of God. John 1:5. Ano po ang sabi? The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Ayan, praise God. And isa pang verse, John 3:19-21. This is I would like to tell you. 1, 2, 3. This is the verdict.
Light has come into the world, but people loved darkness instead of light because their deeds were evil. Amen. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. But whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God. And last, number 3, the light influence. Sabi mo sa katabi mo, dami mo impluensya na. Tama. Light influence. Sino pong naka-attend na dito ng funeral? Bakit ba sa patay ang liwanag ng ilaw? Naka-attend na ba kayo na may namatay tapos kulay pula yung ilaw? Yung pula, parang hindi ako pupunta doon pag pula yung... yung may patay tapos kandila lang. Lalong hindi ako pupunta doon. Actually, tayo pagpe-pray sana kami ngayon na mamaya na patay. Buhay lang pinagpe-pray namin. Pero naaalala ko, may mga buhay dito kamag-anak eh. Sabi ko, tinanong ko bakit, ano nangyari? Dapat mamaya, hindi natuloy kasi. Yung abot daw, nasa karton. Nasa karton. Sa next week na lang. Samahan nyo kami. Okay. Di ba sa funeral service, nakakatakot pumunta pagka walang ilaw. Pero bakit nga baga pagka may patay, sobrang nagniningning yung kanyang ilaw. So the light influence, hindi ko sinabi yung patay, maka-influence siya sa atin. But it serves its purpose. Katulad mo, sabi mo sa katabi mo, you must serve your purpose. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. And I would like to leave this verse sa inyo. In Matthew 5:1-4. Now when Jesus saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them. He said, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted." Okay, but I think hindi po yan. Saglit lang. How the light influences us. In Matthew 25, verses 1-4. Ayan po. Sige nga, isa pa. Sorry, anak. Matthew 25, verses 1-4. At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise, however, took oil in jars along with their lamps. This is the story about the 10 virgins. The 5 with extra oil and the 5 with just their lamp. Napakahalaga po pala nung unang panahon yung oil. And it's always give an influence. Yung oil nag-i-influence siya doon sa light para lalo siyang magdingning.
And the oil represented by the Holy Spirit in our lives. At alam niyo po kung hanggang saan kailangan merong oil? Hanggang sa dumating yung bridegroom. Alam niyo po, kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya tayo kinokorek ng Panginoon ng kanyang mga salita. Is for us to remain faithful until the second coming of our Lord Jesus Christ. Kasi ang Diyos excited sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, excited sa'yo si Lord. Sana ikaw rin. Amen? Sana tayo din, ganun din sana tayo ka-excited. Dun sa tunay na nagmamahal at nag-iingat sa buhay natin. Alam niyo po, hindi natin nakikita ang Diyos. Tama? Hindi mo naman siya physically nakikita eh. Pero kahit hindi mo siya nakikita, siya'y totoo. Sabi mo sa katabi mo, totoo ang Panginoon. At siya ang totoong nagmamahal, nag-iingat, nagbibigay ng pabor, nagbibigay ng pagpapala, at nagbigay ng buhay sa atin. Hindi man natin siya nakikita, pero nakikita niya tayo. At one day, ay gusto niya tayong makaharap face to face. And katulad nitong mga virgin, the 10 virgin, 5 of them are wise and 5 of them are fool. What I would like to say is this. Huwag mong hayaan na yung oil na meron ka every time you receive the Word of God lasted only up to days. But allow the Holy Spirit to enlighten yung light o yung salita ng Diyos. Let the Holy Spirit ignite it in your heart hanggang sa pagbabalik po ng ating Panginoong Jesus. Kaya sabi mo sa katabi mo, nagpapasalamat ako sa iyo. Nagbibigay ka ng liwanag. At dalangin ko, ang buhay ko ay magbigay din ng liwanag. Tayo pong lahat ay magstayo. At ngayong hapon, ay gustong ipaalam sa atin ng Diyos. Kinu-confirm niya sa iyo. His message is this. You are the light of this world. Wala na pong iba. Wala nang iba pang ilaw. Hindi pwedeng pula, hindi pwedeng aandap-andap or kukuti-kutitap na liwanag sa mundo. Kundi yung liwanag ng salita ng Diyos na nasa sayo. Keep the oil burning until the coming of our Lord Jesus Christ. And hindi ka mag-iisa. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka mag-iisa. Hindi ka mag-iisa kasi sabi mo sa katabi mo, kasama kasi tayo.